Hello mga pards, ako Dennis, Bisayang Hacker. So, karon akong ipakita ninyo kung saan pag-install o kung saan pag-set up sa mga web application security tools, example, Burp Suite, Wasp, Zap, o Postman. So, magsugod ta. Enter lang. Ang username kay Kali, ang password kay Kali pod. Pero pwede ra po na ninyo ilisan. May lisan na po na siya kung unsay gusto ninyo. Karon na nata sa sulod sa atong guest machine, atong Kali OS. So, para maka-intercept ta, para ma-check nato kung unsa ba gyud ang ginapadala aning nga browser, kani nga browser kung unsa man nga browser ba? Firefox. So, aron makita nato kung unsa ba ginapadala aning browser padulong sa mga website. Example, Facebook, Google, may nana. Kailangan nato og mga tools nga sama sa Burp Suite, sama sa WaspZap o Postman. So karon atong una nga install kay ang Burp Suite. So ato sang i-download ha para sabay gyud ta. Okay, nato sa website sa Burp Suite products community edition. So ang Burp Suite na ay daghan nga klase, na ay professional, na ay community, na enterprise. So kaning community libre ni siya. Pero ang kalainan lang niya sa professional kay sa professional pwede nimo i-save ang imuhang tibuok nga ginabuhat samtang ga-testing ka og imuhang target. Diri sa community walay nato. O usahay na yung mga mga extension, mga plugins nga naa sa professional na di nimo pwede i-install sa community edition. Pero kay tungod sa panta, libre lang ta. Ako lang ipa-demo sa inyo unsaon pag-set up, unsaon pag-configure. Community atong i-download o community atong i-install. Pero kung ikaw interesado ka nga kuan gyud ka na makasave ka, maka-install kag mga extension or plugins dili makita sa community edition, pwede po nyo pilion ng Burp Suite Professional. Para itong second sa aron makita ninyo kung pila siya.
O bali ang Burp Suite Professional kung gusto kang palit, ang presyo niya ron kay kuan $475. Actually naay mga naga-release og mga crack version ani, pero dili ko mo-advise ninyo nga mogamit ato katong pang-bypass bitaw sa registration. Ano kay di gyud ta katagna kung kini ba nga mga tools o pang-crack sa Burp Suite kay walay virus. Base noon unsay mahitabo sa imong computer, mawad-an na nung kag-control sa iyong computer. Maayo nga dapat legit gyud ang atong mga license. Ginapalit gyud nato mga license kay professional gyud ta. Professional ta nga mga ethical hacker open tester. So mo to siya mga parts, likay lang mo ng mga crack nga makita ninyo sa internet. Di ko pasalig ana. So balik ta dito sa sugod. Download nato ning Burp Suite Community Edition. Kani siya dili na kailangan nga isulat pa nimo imong email para lang ma-download. Actually, pwede nakadiretso diri sa ilalom. To straight to downloads. Dayon tungod sa ang kali kay Linux siya. Ang ato pong pilion kay Linux pod. So nakay two choices actually kung naka sa Linux. Pwede nga magkuha kag installer ni Linux x64 pero usahay na yung mga computer bitaw nga ARM ang ilang CPU dili Intel. Kaning meaning aning x64 mga Intel CPU ni. Kani sa macOS, Apple Silicon. Napoy usahay mga laptop nga or PC, computer nga ARM ayang CPU. So pwede ka sa kali nga x64 pwede ka mo gamit og kini Linux x64 o pwede pod jar kani siya ka Java application. So mura siya isa ka tibuok nga application, dili na siya kailangan i-install, pwede nimo ibutang bisan asa sa iyong computer then imo lang pwede din nimo siya diretso ma-execute. Pero atong pilion kay kanila kaya ato gyud siyang install. So na-download na nato ang Burp Suite. Sunod nga atong i-download kay ang katong gisulti nga OWASP Zap. Basta matingala mo nganong daghan man kay kog ginagamit or gamiton nga web application tool. Nganong dili man ko mag-stick lang sa Burp. Nganong dili man ko mag-stick lang sa Zap. Actually, naay naay benefit. Naay benefits, naay advantage si Zap ug napoy advantage si Burp. Karon kung gusto gid nimo nga ah samtang ga-testing ka, maagian nimo ang tanan nga posible nga mga problema or issue sa imong target. Ang akong advice, i-integrate silang duha. Isumpay silang duha, i-connect silang duha kay naa gyud siya benepisyo kung mao ni ang setup nga imong buhaton. Usahay gani mag-testing gani ko, naa pa nay isa katong Postman
Pero ang Postman manggod pang API na siya, web API nga mga program. Kalainan sa web API og web nga program kay ang mga web inani ka na bitong na kay makita na color, na mga buttons, na login, meaning na i-display. Ang mga web API mura siya hunang-hunaan na lang kanitanan puti ni siya dahil naay mga text sa sulod. Tawag na to nga data. Inato na itsura sa web API. Dahil matingala mo anong na may web API. Ang web API kasagara ginagamit ni siya sa mga pambita pa ng pang transaction, kung gusto lang yung makita logs, kung gusto lang yung makita kay text lang, dili na kailangan og mga picture, di na kailangan og mga dagko nga mga letra o sagara mo ni siyang ginagamit sa mga web server o server to server nga magistorya. So siyempre computer to computer magistorya, dili na kailangan ang mga inani pina static nga mga display or mga GUI. So mo na siya nganong na ay web API. So na-download na natong duha. Ang last na itong i-download kay Postman. Piliin na ito ni kining ni Penguin. Mo na itong i-download kay kali ko anong Linux mong siya. Kani kay Windows, kani kay macOS, Apple. Pagkabati mo diri tungod sa kuan atong PC kay x64, pilion na to x64. Pero kung gusto gyud ka nga di ka masipyat, may pumagi. I-type nimo ni siya. Oh. Dali ang gisulti para x64. I-type nimo uname space dash a tapos enter. Mugawas ni siya. So karon kung sa mo ni pagkabalo, what if dili ni siya mao mugawas? So usahay kung mo type kag inana anay mo type kag inana din na mugawas dito sa naay nakasulat nga ARC 64 architecture 64 kani ARM na siya. ARM ni siya nga CPU. So ato kay dili man ARM ato piliyo na to kani. Download tapos ato rin na install tanan. Okay? Downloaded na tanan. Karon adto ta sa downloads. Taon na to mga file nato be. So mo ni siya to mga file. Tulo ka buok. Kung ko ng screen aron mabasa ninyo. So na ako'y tulo ka file. Burp Suite, Zap, o Postman. So karon itong unahon nato kay ang Burp Suite. Install nato na siya. So unsa man nato na siya pag install ipadagan na ni nga program. Tapos ang meaning ani
chmod i-modify nato ang program nga mahimo siyang executable. Di ba sa Windows kina may .exe. So sa Linux napoy .sh. Example ni siya, mura siya og exe sa Windows pero dito siya modagan sa command prompt lang. So kung murag i-relate gyud kay nimo ang sh nga file or sh nga file sa Windows nga file, sa Windows kay katong mga .bat o mga .cmd nga mga files. Mao to siya murag parehas or kumpara, pwede mo kumpara sa sh nga mga file karon na sh na chmod plus x na to katapos din sa to chmod kaning zap kanang duha. So sa tingala mo nga nung wala na akong chmod ning kuan Postman, actually dili na siya i-chmod, dili na siya kailangan i-chmod plus x kay di man gud na siya executable. Kuan mo gud na siya compressed file o mura siya zip ba, zip pa kung sa Windows pa. So kung gusto po niyo matanaw kung unsa nga klase ang file, unsa ni siya para makahibalo ka dan ay ni mo ipadagan sa Linux kay basin 100% dili mo kita tanan kuan gyud hanas pa sa Linux. So pwede ka mo type og inani burp suite. So file space unsa file name. So diri makita nimo siya nga shell script executable. Oh, di ba? So tanaw po nato ta isa. Itong zap kita po nimo. Oh, so makita nimo nga unsa siya executable siya nga shell script. Then sa last nganong dili na ko i-chmod plus x ang Postman kay mo ni siya. Oh, si Postman Linux x64 kay compressed data. Mo na siya ang hinungdan nganong di na ko siya i-chmod plus x. So munoon sa nato ang duha katong zap o katong burp suite. Tapos ning i-clear. So kabantay mo ni color green ang duha. Ganina kay puti man to. Kuha ko masayop puti siya. Mariginaling color niya. Puti. So unsaon man nato pagpadagan ani mga programa sa Linux lahi siya sa Windows nga double click dili nato. So kani kay shell siya or shell script siya murag sa Windows pa kay bat or batch script or CMD script. Para mapadagan nimo ang mga sh nga file sa Linux, kailangan nimo i-type dot slash nga forward lahi tong inani ha, lahi na. So dot slash nga forward slash dayon unsay file name ana. So pag i-enter nimo ni siya, mudagan din ang tanan. So kani nakita nimo nga may mo siyang installer day siya. Ato ni siyang i-install mga parts. So ilan ni labti. Diha ra na para dili na lisod i-set up, dili na siya panhilabtan. Install na. Next, katong isa, zap. Basin matingala mo nga nung complete, murag automatic man nga mo complete, no? Na kung gisulat, kay ana na siya, dot
/ZAP tapos pinduton nimo ang tab sa imong keyboard, auto-complete na siya kung unsa to ang imong gisuwat. Ato po ni siyang install ha. Para mapagana na to. Uy, ingon siya error. Tanawa oh. Ingon siya, you must be logged in as root when installing this program. So, kung maka-experience mo ginato nga problema, i-type ninyo ang sudo dash. Dayon, dot zap. Ang meaning aning sudo is imong pinasultian ang imuhang gusto ipadagan nga command kani. Command nato ni siya. Itong ginasultian nga, uy, kalihog ra kog padagan ani nga program nga naay admin nga privilege. Murag administrator pa kung sa Windows pa. So, unsa mo i-type nato dire, unsa password, kali. So, tuara. O, di ba? Nidagan siya. Kanina kay nag-error man to. Standard lang. Hindi po man necessary. Okay, na-installan na itong duha. So, sa siyang i-minimize na yung mga window. Karon kung adto ka dire sa search, pwede na kung mo-type winani. Kinani Burp Suite, Community Edition. Uncheck lang ni. Ayan na pag sin og data. Di pa na siya necessary yun. Kaya kung naman kay issues, kung na kayo ma-encounter nga program or problema, problema later, pwede raman nimo masturya ang technical support sa Burp Suite, ang Port Trigger. Na sila pumagi, na sila i-download, na sila pa-download sa mga logs, tapos katong nga log, i-send nimo sa ila. Ila din ang basahan kung sa problema nimo nga nung nga naka-experience ka or naka-encounter kag problema samtang gamit ka sa ilang program. Karon tungod sa ugod nato, start pa nato ni siya sa Burp Suite. First time nato, ana lang sa piliyon nato temporary project in memory. Then next, then start. Isa pa din nga problema di ay sa Burp Suite. Kuan siya, dili masave ang mga settings. O kung masayo pa, dili masave. So every time nga abrihan nimo or ipadagan nimong program, dili dapit sa proxy settings, di ba? 8080 na. Tapos ilisda na to og butang ta 9999. Lampo lang. Kita lang nako ninyo. Yun, 9999 na. Mag-exit. May-open balik. 9999. Okay. Pag ito na siyang i-close, mawala to. Mubalik siya sa 8080. Nawa ha? O na problema sa community edition. Kung professional yung gamit, ma-kuan siya, ma-maintain, ma-retain tong value ato. O, tanawa. Is done. So, tanan imong i-edit diri, example, kasagara gina-edit man gyud sa Pinterest kay kani, kay proxy, sunod kay connections, kung kuan bitaw na kay mga program nga kanang gusto nga automatic login, wala siya wala siya wala siya wala siya
page nga mo type kag username ug password na may nana. Kailangan nag-login. So kani siya platform authentication sa NTLM, mga Windows, may nana o kani siya magamit pud ni siya. So kung ang imuhang target kung imong target kay naa siya protektado bitaw siya or tawgon nato nga ilang ginasulti ana sa info security kay controlled environment. Pasabot ana niya pinaka example nga pagkasulti ana niya kay internal network. Accessible lang siya kung nakasasulod nila. Nakasasulod sa imong client, nakasasulod sa website sa imong client, mga inana. So, imo na siyang ipindot tara. Kailangan mo siya i-set up. Pero, most likely, una hatagan ka nila credential. So, unsa may kasagara credential yatag nila. Na ay hatagan ka nila SACS, proxy host, depende sila pagka-set up. Pero sa akong kaagi, nga akong mga client, muhatag sila og jump host. Kani nga jump host, murag SSH ni siya. Dayon, kailangan nimo mo login ato niya kay para ma-access nimo ang mga internal nga mga application nila. So, kung mo direct access ka, mawala kay jump host, dili gid mo sila ma-access. Mo to ang isa sa ilang gi-implement, ilang gi set up nga security layer para sa ilang mga program, sa ilang mga website, sa ilang mga web API. Mo to siya. Pero dili pa nato na kailangan. So, sa pagkakaroon, ang burp kay nakabutang 8080.127.0.0.1. So, bali, ang meaning ani niya, atong 127, mo na siyang IP address sa atong local guest machine. Tapos, kani ang iyang port. So, ma-access ra nimo ang burp or makastorya ra sa imuhang web browser ang burp kung ang imuhang browser kay naapod naminaw ani nga port. Ato na siyang i-configure ha kung saan man. Open tag browser. Dayon diri sa browser mag-install ta og extension nga proxy. Install natin ni Proxy by Eric Jung. Siya install. O, okay na. Okay naman siguro. O, tara na. Install na. Dayon, ito saan ni siya i-configure gamay. Kung saan man. Manage extension. Dili. So, ito saan ni siya igawas para dali ara mapindot. Na. Tara. So, karon kung makadumdum mo na atay OWASP ZAP, natay Burp Suite, natay Postman. Pero ato na siyang i-configure nga ang atong web browser kining Firefox, pwede na to siya i-redirect tanan nga mga mo pagawas gikan ani nga browser padulong dito sa website, pwede na to. Dayon kung wala mo hilab kay imong browser unsay setup niya, ang mga na-download nga file madto gyud na sa download nga folder. O mo ni siya mo ni siya certificate sa Burp. Basi matingala mo nga nung
nganong naa may cert, nganong kailangan man nga naay cert para sa birth. Actually, kailangan nimo ni siya nga certificate, i-install nimo sa browser ni mga Firefox para tanan nga mga mopagawa say nga mga transaction or request nimo padulong sa website is mabasa niya. Mao na purpose nga nung butangan natong certificate ang atong browser. I-install nato ang certificate ni burp. Pwede po install po nato ang certificate ni SAP. So, karon kinana na siya. Install nato ni. So, check lang nindo. Okay, na-install na siya. So, unsa ni pagkabalo nga na-install? Para may ba mo na si burp na-install na pangita lang ni P. Pinduta lang P sa imong keyboard and port trigger. Mao ni si burp. Okay? So, sa SAP, ang atong i-configure kay apil pod I mean sa SAP ato pod kailangan i-configure ang certificate niya kay aron mabasa pod nato tanan nga mga mogawa sa nga request gikan sa atong browser padulong sa atong target nga mga website. So diri ay mong piliin na nimo kay no okay ra na siya no or pwede ba nimo pinduton X di mo kay kung magamater ana o tanawa. Yung isulti diri di niya pwede gamiton ang port 8080 kay si Burp gigamit niya ron ang port 8080. Man ni siya hinungdan nganong ginapaset up ta mo nga ang proxy sa ZAP ibalhin gyud siya sa lain nga port didto sa imong kuan sa imong proxy diri nabantayan ninyo ni naabtan pa ninyo ni lahi ang ilahang port si Burp port 8080 si ZAP 8081 paano siya error so ibuton ako sa 8081 yes karon set up na natong port 8081 para kay ZAP ato po dayon waon ang iyahang certificate extract to yung certificate na ato po dayong i-install sa sa atong browser na nag-configure pa ko ng ZAP mo na siya gipang buhat eh magpo-update auto-update mo gud ni dito lang okay okay settings ayun type lang dili network para server certificate okay there is server certificate imo ni siyang i-save then ibutang po sa downloads dayon pag na-save na nimo ang certificate sa ZAP balik ka diri sa browser ayun settings pares sa gyapon sa burp install po natin eh mani-search sa ZAP para mabasa nato ang traffic so si ZAP Z mao po ni siya kung gusto niyo makita mo ni ang certificate so karon na-install na nato ang certificate ni ZAP pwede na din nato ma-intercept ang mga traffic pod
dayon ipadala kay I mean pwede na din nato ma-intercept ang mga request or mga traffic gikan sa atong browser padulong sa atong target, then pwede nato siya i-redirect diri kang Zap. Ito ni siyang i-listan. I-set nato atong proxy nga OWASP Zap. Okay. Karon ko mag-type pud ta og example.com. Dapat na pud kay Zap. Para dito pud siya kang Zap. So, manay nakanindot nila ang duha tools. Kalainan ni Zap og ni Burp is sagara mga tao, mga developer, mga programmer, naga-automatic scan sila, murag automatic security scan sila. Ilang ginagamit is ang Zap. Then kung unsay mga modules, mga plugins niya, ilan lang nang gamiton. Pero lahi ta sa ethical hacking o penetration testing. Dili ta mag-focus sa automatic scanning. Pwede ta mag-dynamic, i-mix nato ang automatic ug manual, pero dili ta magsalig lang sa automatic. Mao na siya ang essence sa pagka-penetration tester o ethical hacker. So karon na-install na nato ang Zap ug ang Burp. Ato na din siyang i-connect. So unsaon man pag-connect nilang duha. Adto lang ka diri sa network, balik ka diri. So ang style nako sa akong pag-connect, kay una si browser, diri man ka naga-interact sa mga website, no? Tanan nga ako pambuhaton diri, ako na siyang ilabay padulong kang Zap. Dayon si Zap, i-forward niya tanan nga mga request padulong kang Burp. So ang pinakatumoy si Burp, ang pinaka-atubangan ang browser. Kung saan man siya, sige pakita na ko ha. Ito ta diri kang Zap, in settings, connection. Diri sa connection, i-enable lang ni siya. Pwede rin na localhost or 127.00.1. Pare-pareha na siya. Ayun, ilabay nimo siya sa port ni Burp. So kung unsa may port ni Burp, mao po isulat nimo diri. Ibutang ta si port ni Burp yung gi-set up. Set up nimo diri kay 9999. Ana. So 9999 pod ang imong isulat diri kang Zap. Ana pod dapat. Dapat inana gid siya kay para ang tanan nga traffic or tanan nga request gikan sa imong browser moagi siya kang Zap, dayon moagi pud siya kang Burp. So makita nimo tanan. Sige, balik na ko siya sa 8080. Balik na to 8080 ni kuan ni Burp. Dayon karon example mora ni ang mga traffic. Then mo traffic tanong tag traffic nga may mga sikat, no. So, sige kapuro gyapon ang Kinetics gyapon. Demo manggod. Pwede. So kaganina atong gibuhat, di ba na siya kay Burp nakatudlo. So kato kung inato ang setup, tanan nga mga traffic is moadto lang kang Burp. Dili siya moadto kang Zap. Mao ni setup nato. Mao ni atong gipusto. Karon nga gipili nato karon kay ang Zap ang mahitabo tanan nga traffic nga gikan diri sa kaning website moagi siya kang Zap. So, ang atong kulang na lang kay sa Postman. Mas dali rang Postman kay kailangan lang siya i-zip sa nato daan. XPF.
Di na siya pareha sa panbitaw sa burp ug sa zap nga kailangan mo install. Kani siya kay kuan siya, mura siya masulti na nato nga portable nga executable, portable nga program. So mosulod ta sa directory nga Postman, dayon ato ni siya iparan kani nga program Postman nga file. Kani Postman nga file kay link ni siya, tara man yung ibalo nga link. Basta L link, shortcut link pa kumbaga sa Windows dayon D is directory kani folder ni siya sa Windows pa. So para unsaon pag-run sa Postman ./ lang gyapon dayon Postman enter. So diri mangutana siya nga kuan, manguha siya details nga mag-sign in ka or mag-login ka gamit ang Google. Sa tuang senaryo di na kailangan. So piliin lang ni siya continue without an account, and also nganong di ko ganan mo gamit aning yang mga pa-email or create account kay for security and privacy reasons masib man gud ang data sa ila. So para naatay total control sa atong data dili ta mo login sa Postman diri ta sa without an account, then pinduta lang open light with API client. Mani ang dashboard sa Postman dayon ang atong buhaton kay isa lang, para ang purpose ani sa atong buhaton kay para lang nga ma-connect nato ang Postman, Zap, then Burp. Bali permanente gid tumoy ang Burp. So ato ni siyang ilisdan, butang nato, ready na nato siya bali. Ibutang na ni siya sa port sa Burp. So kato lang, nana lang siya. Pero usahay na kay mga client nga ang ilang ilang web API nga server or application di siya ma-access maskin pag na sila ihatag sa imong mga collections, mga Postman collections, o di siya ma-access. So ang mahitabo hatagan kanila og certificate, then kaning certificate imo siyang i-install diri kang Postman saka na dayon nimo ma-access ang ilang web API application. So mo to siya para sa certificates. Dito sa proxy is kani ang purpose ani is para tanan nga mga traffic gikan sa Postman malabay kang Burp, dayon si Burp ilabay pud niya kang si Postman ilabay niya ang tanan nga traffic padulong kang Zap, dayon si Zap ilabay dayon niya tanan nga traffic padulong kang Burp. Si Burp permanente ang tumoy. Siyang ito na din i-close. So na-discuss na nako diay sa inyo mga parts tanan. Unsay itsura, unsaon pag-install, unsaon pag-setup og mga web application security tools nga si Postman, si Zap ug si Burp. So sa next na po nga mga video ang atong i-discuss or akong ipakita kaninyo kay lain na po nga mga tools. So atangi lang siya. So kung nagustuhan ninyo akong mga video, kung gusto pa ninyo nga mag-continue ko, pan lang. Comment lang, tapos mag-like o mag-subscribe po mo. So, salamat mga parts. Sige, salamat. Bye-bye.